This video contains swearing. Parental guidance is required. If you don't like swearing, you can also not watch it. Thank you for watching. Ang karugtong ng nakaraan. Samantala, sa hospital, handa ka na bang umalis? Alam mo ba kung gaano kasikip ang pananatili dito? Gusto ko nang umuwi sa lalong madaling panahon, sabi ng chairman. Kumain na po ba kayo? Tignan mo kung ano ang dinala sa akin ng lokong iyon. Napatingin ang ating bida at nakita niya ay puro kimbap ito. Dinala mo lahat yan para kainin ni Chairman Chun. Sabi ni Dechul kay Mansep, na bahagyang naiinis. Sabi niya hindi raw niya gusto ang pagkain sa ospital. Agad kinwelyuhan ni Dechul si Mansep, wala ka ba sa tamang pag-iisip? Sigaw ni Dechul, napaka-slow niya, nawala lahat ng bayag niya. Napangiti ang ating bida, sabi nga pala ni Mama, lilipat siya sa bahay. Kakausapin niya ang mga katulong sa bahay at ipapaalam sa akin sa lalong madaling panahon. At ano ang dapat pag-usapan, ang kailangan lang niyang gawin ay magtrabaho sa magkaibang bahay. Sabi ng chairman, mas mabuti kung gusto niya, sagot ng ating bida. Tratuhin ang iyong manggagawa at kung paano sila nararapat na tratuhin. Ang pakikipagkita sa kanila ay hindi palaging tamang solusyon. Instinct ng tao kung bibigyan mo sila ng isang bagay, iba ang gusto nila. Opo, mag-iingat ako, bakit ba ang sungit mo ngayon? Sinusubukan mo lang sabihin sa akin ang kailangan kong malaman. Ipadala mo sa kanya upang iuwi ang iyong ina, sabay turo ng chairman kay Mansep, magpapadala ako kay Chief Kwak, hayaan mo si Mansep sa tabi mo papa, matutulungan ka niya sa mga pagkain at kung ano-ano pa, ibig mong sabihin kailangan kong manatili sa kanya, one of these days papatayin ako ng loko na yan, hanggang sa mangisay ako, so, handa ka na ba na maging chairman? Tumingin ang ating bida at pinag-iisipan ko po ito ng husto. Ang chairman ng GQ Group, na ang ibig sabihin ikaw na ang hari ng GQ Empire. At isipin mo na ang lahat sa grupo bilang kalaban mo at kumilos ng naayon, ang ilan ay magiging tapat, ngunit at ang mga hindi tapat ay palagi magiging balakid sayo. Maaaring umunlad ang GQ, pero maaari rin itong malugi at mawala. Kung paano binago ng GQ Empire ang sarili nito, nasa iyo ang lahat ng karapatan bilang isang chairman, at ikaw lang ang may pananagutan dito. Mahabang paliwanag ng chairman, opo, hindi ko kalilimutan ang sinabi nyo, Papa. Sinabi ko na yan sa Chief of Planning, sa Chief of Staff, at sa Head of the Legal Team na darating sila ng 9 o'clock. Kailan mo balak mag-announce, Sir, hindi na kailangan gumawa ng malaking gulo, sabihin na lang na ito ay parang puna ng aking pag-absent sa trabaho, dahil sa mabilis na paglala ng aking kalusugan, matapos mawala ang aking eldest son. Sige, po sir, hindi na dapat gumawa ng anumang interviews sa ngayon, at sigurado hindi na lahat ng mga article ay tungkol kay Assemblyman Heo Sejek, ay kailangan ma-censored. Sabi ng chairman, ang lahat ng mga articles ay deleted na mula pa nung drug incident. Sabi ni Director Yu, good, sa palagay ko ang mga bagay ay tumatakbo na ng maayos, salamat sa iyo. Ang katotohanan na kayo ay nagkapit kamay ni Heo Sejek, ay maaaring bumalik para kagatin ka bigla, ang mga reporter ay palaging nanunood. At mag-iingat ka sa kanila, gagawin ko po, huwag po kayong mag-alala, at gagawin ko ang lahat na ayon po sa kagustuhan nyo Papa. Ikaw na ang chairman ngayon, kung anuman sa tingin ko, ito ay hindi na mahalaga. Siyempre naman po, at naisip ko kung bakit mo po ako ginawang chairman sa panahon na ganito. Sabi ng ating bida, kung ikaw, bilang isang chairman, alam kong itutuloy mo ang laban kay Director Kang Sungi at Sangki, at siguradong mananalo ka. Na magpapatibay sa iyong posisyon, na magpapahirap naman sa susunod na chairman na harapin ang kasalukuyang board member. Sabi ng chairman, sige na, pangungunbinsi ni Director Yu, sa ating bida, I think, naisip mo siguro na sa pagpanaw ni Bongso, at bakanteng lamesa ni chairman, at ito na ang tamang oras para baguhin ang GQ. At ang akala ko, na baka ikaw na hindi mo suportahan ang effort na mag-transform sa GQ. So,
Ano, handa ka na ba sa gawain o hindi? Muling sabi ng chairman. I'll try my best, tulad ng pag-employee ng lahat ng buong oras, maaaring may mga pagkakataon na hindi ka sumasang-ayon sa akin, pero sa tingin ko responsibilidad ko yun. Sabi ng ating bida, tumingin ang chairman sa kanya at, what about the board of directors? Nakita mo ba kung ano ang nangyari sa refrigeration? Agad na humalakhak ang chairman, tumingin ito kay Director Yu. Nakikita mo ba yan? Tingnan mo nga ang batang ito. Si Yang Jinwoo ng Sokyong Group ay palaging ipinagyayabang sa akin ang kanyang mga anak. Maaari mong dalhin ang lahat ng kanyang mga hangal na anak sa akin, ngunit hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa aking anak. Samantala, sa isang gusali. Habang abala ang mga taong nagtatrabaho sa isang local news department. Habang nagtatype sa isang computer, the son of conglomerate chairman and assemblyman Heo Sejex, Hee-den's daughter. Habang nakaupo ang babaeng si So-sumi, sa The Morning News, reporter, hindi maganda ito, masyado itong mababaw, bulong ng babae. Muling pinasadahan ang nakasulat sa computer, nakasama ang larawan ng ating bida at ni Senyang na naglalakad sa labas ng kondo, at kahit hilingin sa akin ni Ojian, muling pinagmasdan ang larawan, na ang tingin niya ay tila. Nagkakagustuhan ito, tama ba na magsulat ako ng ganito tungkol kay Chon Jung-mieng? Hindi, ang assemblyman na si Heo Sejek, at ang kanyang anak na lalaki ay parehong sangkot sa kaso ng droga. Walang paraan ang anak na babae ay libre at malinis. Kinagat-kagat nito ang daliri, maya-maya pa ay nagtipa na ito sa computer. Third Generation Billionaire's Risky Drug Date, muling sinipat ang kanyang sinulat. Hindi, masyadong mahina ito, kakaiba ang Heo Senyang, na tumutuloy sa bahay ni Chon Jung-mieng. Bakit siya nagtatago? Maya-maya muling nagtipa ito, ang nakatagong anak ni Heo Sejek, ay, late-night drug date sa third-generation billionaire, yes, ito na. Matapos ay pinindot nito ang post-article, ngunit nagtaka ito, ang article na ito ay hindi nangangailangan ng pag-aproba ng editor. Gusto mo bang i-post ito? Yes, ito ang nakalagay sa computer. Napalunok ito, bago ito nag-click, bahagyang ngumiti ito ay eksklusibong scoop. Kinabukasan, sa gusali ng GQ Group, sa opisina habang kausap ng mga executive na tauhan ng matandang chairman si Director Yu, at ang ating bida. Narito ang opisyal na papel na nagpapatunay sa iyo bilang bagong CEO. Habang nakaupo ang ating bida, nakatingin naman ang ibang executive na si Choi Man-ho, Director of Planning. Hang Young-woo, Chief Secretary, once na pumirma ka dito, ipoproseso na ito. Hil Jinho, Chief of the Legal Department, yung lang ba? Di ba? Madami pang procedures na dadaanan, hindi, ang kailangan lang namin ay ang iyong pirma, sir. Lahat ng administrative procedure ay inalagaan bilang utos ni Chairman Chon. Ano ba ang inaasahan mo? Palakpakan ka at batiin ka ng lahat ng mga miyembro ng board. Hay nako, Papa, sabi ng ating bida, sabay sulyap, sa folder na nasa center table. GQ Group Executive Employment Agreement, at nilapitan niya ito. Ito na ang simula na inaabangan ko, kung ano ang hinaharap mo. Bulong na sinulyapan ni Director Yu na bahagyang ngumingiti. Nagawa mo rin sa wakas, ikaw ay kamangha-mangha. Matapos basahin ng ating bida, naupo ito at tumingin sa chairman. Nakatingin ang chairman at bahagyang tumango-tango. Na parang sinabi ng chairman na wala nang atrasan pa. Gumanti ng tango ang ating bida, at maya-maya pa ay tahimik na kinuha ang ballpen, at nilagdaan ito. Matapos pumirma, ay bumuga ito ng hangin. Phew! Bakit wala kang sinasabi? Sabi ng matandang chairman. Director Yu, tawag ng ating bida, bakit po Mr. Chairman? Please bumuo ka ng isang central na department na oversees the planning, secretary and PR departments. At mula dito sa labas ang aking instruction ay ihahatid sa pamamagitan ng bagong departmento. And I want the Director General of that department to be at the President level. Opo sir, pinag-isipan mo na rin ito, hindi ba? Bulong ng chairman, na bahagyang ngumiti, at gusto kong magtalaga ng Director General, at ina-appoint ko si Director Eugene Kyo.
Agad na bigla si Director Yu. Ha ha ha, malakas na tumawa ang matandang chairman. Ipinahiram ko siya sa'yo bilang isang advisor, ngunit ngayon pinili mo siyang gawin isa sa iyong sariling mga tao, inaasahan kong makatrabaho ka, sabi ng ating bida. Salamat, Mr. Chairman, at kailangan ko ng resignation letters from all the president and managing directors of the subsidiaries under the GQ Group. Agad nagulat si Dechol at si Director Yu, sa pasya ng bagong chairman, hindi naman kumibo ang matandang chairman. Ikaw, Planning Director Choi, at Chief Secretary Han, are exceptions. Kung gusto mo ng resignation na lahat, bakit iiwan itong dalawa? Sabi ng matandang chairman, ipinatawag mo ang hepe ng legal na departamento upang hawakan ngayon ang mga papeles, ngunit alam kung mayroon kang ibang dahilan para itanong ang isa sa kanila dito ngayon, akala ko pinagkakatiwalaan at nirerespeto mo sila, sabi ng ating bida. So, sagot ng matandang chairman, at kung ang aking ama ay may mataas na paggalang sa kanila, naisip ko na dapat ko rin bigyan sila ng kanilang nararapat na paggalang, at paano naman yung ibang executives? Plano kong i-discuss ang mga bagay pagkatapos kong gumawa ng final decision. Ang mga opinyon ng executives ay maaari po na iba sa iyo. Narinig mo ba lahat ng sinabi ng bagong chairman? Sabi ng matandang chairman na nakangiti kay Director Yu. Opo, sir, maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Director Yu. Excuse me po. Ngunit halos lahat ng nandoon ay sabay-sabay tumunog ang cellphone. Nagtaka naman ang matandang chairman, agad tinignan ito ng ating bida, dahil maging ang kanyang cellphone ay tumunog din. Ano yon? May nangyari ba? Isa pong article sa bagong chairman at Miss Heo Sang-yang, ang inilabas ng Morning News, ngunit ang bagay ay, at ang nakalagay po ay late night drug date na may third generation billionaire, muling pinasadahan ng ating bida ang article na iyon. Morning News. Hindi ba sila ang nagprint kamakailan ng malisyosong artikulo, tungkol sa anak ni Assemblyman na si Heo Sejik, at pati ang background ni Heo Senyang? Oo, tama ka nga, sabi ng isang lalaki. Isang drug date, nagtatakang sabi ng ating bida. Nagsalubong ang kilay nito at nag-imprenta ng mga kahindik-hindik na article sa halip na magulat ng katotohanan. How pathetic, sabay silid ng cellphone sa loob ng coat. Ang ibig sabihin, ang palasong ito ay nakatutok sa akin. Mr. Chairman, mahinang tawag ng isang lalaki. Well, pinagdikit nito ang daliri, kailangan labanan ko ito. Na may pinakamalakas at legal na paraan na posible sa akin pagtatapon. Yes, sir, naintindihan ko na po, sabi ng isang lalaki. Ha, oo. Mas gusto ko ito, uupo ako at panunuurin ko ang pagbukas ng gate ng impyerno, tulad ng sinabi mo. Sabi ng matandang chairman, tumingin ang ating bida. Samantala, hindi po namin siya naabutan, ikaw ang kanyang nakababatang senior. Damn it, anong kalokohan ito? Paano nangyari ito? Binato ng lalaki sa reporter ang lagayan ng mga ballpen. Hindi mo ba alam na kalahati ng annual budget mo ay galing sa GQ advertisement? Sigaw ng lalaki, na galit, John Gokho, chief editor ng Morning News, ano ba ang iniisip niya? Nakikihalubilo sa isang lalaking kilala at makapangyarihan ng katayuan, isang third-generation billionaire's drug date, tangina, nabasa mo ba ito shit? Bago itong naiprint, tinatawag mo pa ba ang sarili mo na isang editor desk? Hyun Changki, Morning News reporter, well, ang reporter na si So, ay may autoridad na magprint ng artikulo nang hindi muna dumaan sa editor desk. Which dumb base na nagbigay sa isang baguhan na bitch. Na authority na yan, ginawa niya ito, pagkatapos niyang scoop ito kay Assemblyman Heo Sejik. Sabi ng reporter, ang lahat ng iba pang media outlet ay nag-iimprenta ng mga artikulo ng PR sa bagong chairman, samantalang lahat ng aming mga ads para sa taon ito ay na-cancel na. Sigaw ng head editor na binaksak ang dalawang kamay sa office table. At ang lahat ng ito ay dahil sa astupido mong junior, ano pa ang itinatayo-tayo mo dyan, lumayas ka na sa harapan at hanapin mo ang hayop na babaeng yan, basurang, tanga. Rinig na rinig ang pagmumura ng editor-in-chief sa labas ng opisina nito, bahagyang nagulat ang mga nagtatrabaho sa opisina, eksaktong naman pagdating ng babae, na dinig nito ang pagmumura ng kanilang chief editor,
Biglang kinabahan ito, at natakot. Oh, no. Ano ba itong nagawa ko? Bulong nito. Samantala, sa GQ Construction, agad binasa ni Kang Sumi ang article sa kanyang cellphone. Jinkyung Group Generation Shift, at ngayon araw. Inihayag ng GQ Group na ang presidente ng GQ Cosmetics, na si Chun Jong-mi ay hinirang bilang bagong chairman ng GQ Group. Dahil sa sakit ng dating president na si Chun Ho-dok, na bakante ang posisyon ng chairman ng grupong GQ, ang pagkamatay ni Chun Bong-so, ay ipinapalagay na tagapagmana ng GQ Empire. Ang grupo ay gumawa ng isang mabilis na desisyon upang maibalik ang kumpanya. Ang mga tao ay nagmamasid upang makita ang mga reaksyon ni Chun Sang-ki, isa pang potensyal na kahalili ng GQ Group, at Kang Sumi, ang widow na asawa ng namatay na si Chun Bong-so. Center Daily reported, Lee Ji-tae, kumunat ang noo ni Kang Sumi matapos basahin ang article sa kanyang cellphone. Isang bagong simula para sa GQ, at ang futures ng GQ Construction ay nasa kamay ng bagong chairman. Agad binalibag ng babae ang hawak na cellphone. Na agad din nabasag ito, God damn it, ang baliw na matandang geezer. Sigaw na galit na sabi ng babae, pinagdikit nito ang kanyang mga ngipin. Dapat nagsalita siya, kung hindi, paano siya, sigaw na pinatong ang dalawang kamay sa office table. Matapos ay umupo ito at sumandal sa swivel chair. Tumalim ang mga tingin nito, wala na yata akong pagpipilian. Maya-maya pa ay may tinawagan ito, yes, Director Kang. Nagawa mo na ba ang iyong desisyon, sabi ng second son. Ibibigay ko, ang mga shares ko sa iyo, gotcha. Bulong ng second son, isang matalinong desisyon, ngayon chairman na ang young bastard na yun, kailangan nating magsanib puwersa muli. At bilang kapalit, kailangan mo akong tulungan, kahit ano ang gusto mo, hindi na kailangan magtago pa tayo sa isa't isa. Sabi ni second son, ano, isa't isa, bulong ng babae. Ito ay tungkol kay Secretary Yoon, Secretary Yoon. Ulit ni second son, samantala, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Please alagaan mo silang mabuti, poprotektahan ko po ang chairman at si Mrs. Lee sa buhay ko, sir. Sagot ni Mansep, no, hindi ang tangang ito. Ang baliw na yan, ay walang brain cell, pero, ang isang mapagkakatiwalaang tao tulad ni Mansep, ay dapat manatili sa iyong tabi, Papa. Mapagkakatiwalaan, na puwet na kumain ng 1 tonelada. Kung ganun po, maiiwan ko na po si Papa sa iyong pangangalaga. Makakaasa ka, at huwag kang mag-alala sa kanya, kung ganun po aalis na ako. Sabay yuko ng ating bida, sino ang nakakaalam na gugugulang mo ang iyong libreng oras sa isang lugar na tulad nito, Director General. Hindi ka ba workaholic? Well, gusto kong magbukas ng kafe dito. Sabay inom ng kafe ni Director Yo, kung hindi pa ako naabutan ng papa mo, nai-imagine ko ang sarili ko na nagtitimpla ng kape dito bilang isang barista. Isang barista na magaling sa maraming taon. Siguradong bagay sa iyo, kung wala ka, hindi ko na pinapangarap pa na maging chairman ng GQ. Simula nang magretiro ako, naisip ko na wala akong pinagsisisihan sa pag-alis sa trabaho. Pero mula nang pinatawag ako ng dating chairman, para magtrabaho sa'yo, pakiramdam ko ay nabuhay muli ang hilig ko sa trabaho. Nagpapasalamat din ako kay Papa. Kailan mo gustong gawin ang iyong inauguration ceremony? Sabi ni Director Yu, may gagawin pa ako sa GQ Construction, at hindi pa nagtatagal mula nang ilibing ang aking kapatid, kaya sa ngayon, magtrabaho muna tayo sa ilalim ng emergency management system. Ang inaugurasyon ay makapaghihintay, sagot ng ating bida, good idea, inumin mo ang iyong tsaa, ang black tea dito, ay katangi-tangi, salamat napakabango nito. Samantala sa isang opisina, habang nakatayo ang kanyang kaibigan sa tabi ng office desk, hinipo nito ang name tag office desk, Director Kwak Dechul, matapos ay huminga ito, maya-maya ay may kumatok, come in. Pumasok naman ang isang lalaki, hello Director Kwak. Ako po si Chief An Shinwoo, at your service, agad nakipagkamay si Dechul. Nice to meet you, inaasahan kong makatrabaho ka. May kailangan ka munang gawin, sir, 3 empleyado na kasama po ako, ang itatalaga sa iyo, may naisip ka na ba, sir?
I see, ang mga empleyado ba ay palaging nakatalaga sa mga direktor sa ganitong paraan, sa pagkalahatan ang isang team ay binubuo ng mga individual depende sa task na kanilang gagawin kaya hindi po ito karaniwan. Dahil tatanggap tayo ng direktang utos mula sa chairman, I think gumagawa siya ng special exception out of consideration. I see, kung wala kang maisip maaari akong gumawa ng ilang mga rekomendasyon. Bigla pumasok sa alaala ni Dechul, ang babaeng nakilala niya sa mall. Ang malambing at may maamong mukha, well, kung ganun. Ang VIP manager of GQ's department stores, si Ju Inyong available ba siya? Habang nakaturo ang mga daliri nito, na tila pinag-isipan ng husto. Isang empleyado, mula sa isang department store. Sige po, ipapaayos ko po ito sa ating human resources. At kung tumanggi siya, hindi na kailangan pilitin siyang sumama. Opo, sir, please pakitingnan ito, pagkatapos. Maya-maya pa ay lumabas na ito, hehehehe, ngumiti si Dechol at namula ang pisngi nito. No, dapat ay ituwid ko ang aking ulo, bahagyang naglakad ito. Chairman Chon Jong-myung, bigkas sa pangalan ng ating bida, sumagi muli sa kanyang alaala nung nagpunta sa kanyang bahay ang kanyang kaibigan, at maging sa factory, kung paano ito hinangaan at pinalakpakan ng mga manggagawa na taos-pusong pasasalamat, at kung dumating man ang panahon na kailangan mo ng tulong ko, kahit na ang ibig sabihin noon ay kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay, ako ay susunod, si Jong-myung. Ay matyaga at pupunta sa mga lugar, pero ang isa ay sinusubukan kong i-hire ang isang babae na gusto kong magtrabaho para sa akin. Ano naman kaya ang iisipin ni Chief An Shinwoo sa akin? Napahawak ang kamay nito sa noo, at bamantong hininga, napaka-pathetic mo Dechol. Muling sumagi sa isipan nito nang may nakalaban silang gangster, nakita niya kung paano nag-alala, ang kanyang kaibigan, tama, dapat doon natapos ang role ko, at hindi na ako magiging pabigat kay Jong-myung. Habang nakatanaw ito sa labas at nakatayo sa glass wall, nakikita nito ang mga sasakyan na parrot par ito. At ang bawat simula ay dapat magwakas, at huwag kumagit ng higit sa kaya mong nguyain, sabi nito. At muli sa gusali ng GQ Group, congratulations sa iyong inauguration, sir. Salamat, habang nag-uusap ang ating bida at si Mr. Huang. Narito ang file na hinihingi mo, naglalaman ito ng impormasyon na magagamit mo lamang kay Cho Sewan, ang Director ng National Tax Service, at ang in-law mo na si Miss Kang, at ang isa pang files ay naglalaman ng impormasyon, sa lahat ng mga empleyado sa bahay ni Chairman Chon. I see, thank you, agad kinuha ang files at pinasadahan niya ito ng basa, property speculation smurfing, at nepotism, hindi sila nawawalan ng marka, Ngunit kailangan ko na isang bagay na magdadala sa kanila para sa kabutihan. Muling binuklat nito ang ibang pahina na biglang nagulat ito. Si Cho Jondok, bulong ng ating bida, totoo ba ito? Oo, sagot ng lalaki, Cho Jondok, ang nakatagong anak ni Cho Sewan. Kung ito ay patuloy mo babasahin, mas marami pa siyang anak sa labas. Siguradong nagmamadali siya dahil 5 years ago, noong ipinanganak ang isang baby girl ay inilagay niya ang tunay niyang pangalan, si Cho Sewan bilang isang guardian. Sa paglilinis ni Miss Kang at ng GQ ng ENC sa pamamagitan ng pressure kay Cho Sewan. Magiging mas madali ito kaysa sa naisip ko, mangyaring ipaalam sa akin kung mayroon ka pang kailangan. At ito ba ang impormasyon sa mga empleyado sa bahay ng aking ama? At ang una sa tatlo ay kainahinala, na naglalagay sila ng pera sa kanilang mga bank accounts every 3 months. Na ang kainahinala, para sa sweldo na isang kasambahay ay tila masyadong mataas. Sumasang-ayon ako, sa kasalukuyan ay tinitingnan namin kung saan maaaring nanggaling ang pera, ngunit kailangan namin ng mas maraming oras. I see, ipapaubaya ko na ito sa iyo, sabay tayo ang lalaki, para umalis. Tatawagan uli kita minsan, keep at the good work. Nang mapag-isa ang ating bida, ay napaisip ito, I wonder kung ano ang magiging reaksyon ni Director Cho Sewan sa impormasyon na ito. Sabay tunog ng cellphone nito, agad niyang kinuha ito at binasa ang text sa kanyang cellphone. Mr. Chairman, congratulations on your inauguration.
Sabay pasok ng mga alaala ang muling pagtunog ng mga text message. Parang kahapon lang niligtas mo ang career ko, at hindi ako makapaniwala na may darating pang magandang balita. Susundan kita hanggang sa libingan, Sir, Mr. Chairman, congratulations on your inauguration. Inaasahan ko ang magagandang bagay para sa kagandahan ng Jikyong sa ilalim ng iyong pamumuno. May sincere congratulations on your inauguration, Sir. Binigyan mo ako ng isang beses sa isang buhay na pagkakataon, at ipinagdarasal ko na ang iyong kinabukasan ay mapuno ng maraming blessings. Muling tumunog pa ito, tinignan niya kung sino ang nag-message. Congratulations, from Songyang, bahagyang ngumiti ito. Sana ay nagsulat ka pa ng mas mahaba. Naupo ito at bumantong hininga. Paano ako naging Jikyong Group na chairman? Maaari ko bang ipagpatuloy ang pamumuhay sa ganitong kaligayahan? Kung magigising ako sa panaginip, ano kaya ang mangyayari? Tumingin ito sa glass wall, okay lang ako sa lahat ng bagay pero... Lumabas sa kanyang isipan ang maamong mukha ni Songyang. Sana ay maalala ko siya ng matagal, muling bumantong hininga ito. Kung sisimulan ko pag nasaan ang mga bagay na hindi ko kakayanin, mas mahirap tiisin kapag kailangan ko, nang bumalik sa aking totoong buhay. Habang nag-iisip ito ay biglang dumilim sa kanyang pwesto. Maging ang paligid nito, hindi na siya nagulat pa. Kanina pa kita hinihintay, bulong ng ating bida sa kanyang vision, ano naman ang ipapakita mo sa akin ngayon? Mabilis siyang dinala sa isang lugar, at bumungad sa kanyang harapan ang lalaki na nakatali at tila bihag ito, agad niyang nakilala, ang bihag na nakatungo at walang malay, duguan ito na tila pinahirapan, Secretary Yuon, bulong ng ating bida, lumingon ito sa lalaki, ano ang mga kagamitan na iyon sa mesa, nang napansin niya ang iba't ibang tools. Ang makapangyarihan na si Secretary Yuon, ay wala ng kabuluhan. Biglang lumingon ang ating bida sa kinatatayuan nito, nakita niya si Kang Sungi, at si Chon Sangki, nang magkasama. Tangina, pinasusuklaman ko ang paraan ng tingin niya sa akin, mataas at makapangyarihan sa suporta ng aking ama. Tumingin ang ating bida, Chon Sangki, Kang Sungi. Bahagyang umangat ang duguan ulo ni Secretary Yuon. Kayo, tumayo sa harapan ang dalawang hangal. At ano? Sa tingin mo unfair ba, hindi mo inaasahan na magiging ganito ang mga bagay, ha? Muling yumuko ito, alam kong may nangyari, nang magising ang matandang iyon mula sa kama. Hindi siya dapat magising matapos ma-ingesting ang binigay ko sa kanya. Sabi ng babaeng si Kang Sunggi, gaya, ng sinabi ko, hindi ako, nagkamali, dahan-dahan na sagot ni Secretary Yuon, matigas ang ulo mo hanggang sa dulo, bastard ka. At saka nasaan ang mga file ng security footage ng hotel? Chief Director, kahit ilang beses mo akong tanungin, wala talaga akong alam, bakit nag-abala ka pang tanungin siya? Nandito na tayong pareho, sumulyap ito sa lalaki, at si Mr. Technician. Simula na natin sa isang niyang eyeballs, sabi ng second son. Agad natakot ang nakasubsob na ulo ni Secretary Yuon. Habang nakatali ito, hihihi, dapat ba ako magtrabaho ng direkta agad sa mata? Sabi ng lalaki na kumuha ng isang tools, ha? Ano ang binabalak nilang gawin ngayon, bulong ng ating bida? Sa tingin mo kaya mo bang ilabas ang mga salitang gusto mong marinig sa bibig ko ng ganito? Sigaw na pilit ko makawala sa pagkakatali nito, tignan natin kung gaano ka talaga ka-espesyal, ito na dating ahente ng CIA. Ngunit alam mo ba, wala pa akong nakikitang hindi pumutok sa ilalim ng pressure ng sakit. Nakangising sabi ng hangal na second son, Chon Sangki. Sigaw ng ating bida, na agad itong hinigop palayo. Whoosh! Ano? Ngayon pa sa mga oras na ito, sigaw ng ating bida na hinigop palayo pabalik at unti-unti, pumasok sa kasalukuyan niyang wisyo, galit na nagdikit ang ngipin ng ating bida nang bumalik na ang katawan. Kailangan ko silang pigilan. Bulong ng ating bida, maya-maya pa ay may tinawagan ito, hello, Mr. Chairman. Bagamat nagtataka ang lalaki, Mr. Huang pakihanap mo si Secretary. Yuon Mansok, si Secretary Yuon. Ulit ng lalaki. Malamang ay nasa isang luma, at abandonadong gusali na pag-aari ni Chon Sangki o ni Kang Sungi, uulitin ko, ito ay isang emergency.
Sigaw ng ating bida na may pagmamadali. Opo Mr. Chairman, gagawin ko ito ng mabilis. Mabilis kumilos ang sasakyan nito, maari kong ulitin ang parehong pagkakamali tulad ng ginawa ko kay Papa, bulong ng ating bida na, muling nagdial ito, sa cellphone, samantala sa office ni Dechol. Bakit po, Mr. Chairman? Dechol, nasaan ka? Sa office ko. Bakit anong nangyari? Nakita ko muli ang dilim, sigaw ng ating bida.